Sino ang mag-aakala na ang isang simpleng tao ay magiging pari na makapagpapagaling ng mga may sakit at magiging founder ng Kamay ni Jesus? Si Father Joseph Fallier ay nagmula sa pamilya ng mga doktor at isa sa mga itinuturing na mayaman at kilalang pamilya sa Lukban. Maging siya ay di makapaniwala na siya ay magiging isang pari dahil pagkuha ng medisina ang nais niya. Nahikayat si Joey na pumasok sa seminaryo dahil sa pagkahilig niya sa larong basketball. Katulad ng paggulong ng bola, minsan ay nasa itaas at minsan ay nasa ibaba. Habang pinagpapatuloy niya ang pag-aaral sa seminaryo, ay maraming dumating na pagsubok sa kanyang buhay, mga pangyayari na halos makapigil sa kanyang pagpapari. Madalas niyang kwestiyonin ng Diyos. Hanggang sa nalagpasan niya ang mga unos at natapos niya ang kolehiyo sa seminaryo at naordenahan bilang ganap na pari. Isang di inaasahang pangyayari ang naganap sa kanya na naging sagot sa kanyang mga katanungan. Nagsimula noong Oktubre 1998 noong dumalo si Father Joey Ayala Fallier sa International Charismatic Renewal Congress sa Roma. Dito sabay nakita ni na Father Joey Fallier at ng presidente ng International Charismatic Renewal Congress na si Charles Whitehead ang bisyon ng isang napakalaking gusali na punong-puno ng mga may sakit at may mga karamdaman. Doon niya napagnilayan na ang Panginoong Diyos ay lagi niyang kasama at ang misyon ng Panginoon para sa kanya na magtatag ng isang lugar para makapagpagaling sa mga may sakit o healing center. Nagsimula yung healing ko sa Lipa, doon sa Carmelite Monastery, kung saan naimbitahan akong magmisa at doon ako nakasaksi ng maraming himala at kagalingan. Ika nga, ang sabi nila, baptism of fire ay naganap doon sa Carmelite Monastery. At isang pangyayari nga, yung isang healer na internationally known healer, Father Abraham Barham, ay hindi nakarating doon. At binigyan ako ng pagkakataon na sabi niya, ako na yung mag-healing. At nung nagkita kami, ang sabi niya, Father, God will be using you magnanimously in the healing ministry. Doon din ako naka-witness na nagmisa ako, merong isang pangitain na nakita ko isang babae na dress in red na galing sa Maynila na may cancer. Nung tinawag ko, sakto. Taga Manila, may cancer at naka-red t-shirt. So yun na nakita ko doon sa aking vision. At doon din ako nakaamoy ng red roses, smell of the Blessed Mother. At doon din ako nakakita ng kauna-una akong pinareng over na nakapaglakad from the wheelchair. Itinatag ni Father Joey at ng mga malalapit sa kanya ang Kamay ni Jesus Ministry Foundation Incorporated noong 1998. Layunin nito ang makatulong sa mga may sakit, pisikal, mental, moral at spiritual. Isa rin sa mga misyon nito ang palaguin ang pananampalataya, pagmamahal at pananalig sa Diyos. Ito ay isang healing center, simbahan at renewal center. Nakatayo ang Kamay ni Jesus sa paanan ng bundok Banahaw. Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bundok. Ang bundok ay lugar para matagpuan ng Diyos. So ito yung simula ng Kamay ni Jesus. Matatandaan ito ng bayan ng Lukban. Ito ay lugar lang ng linta, limatik. Wala talagang mag-aakala na magiging Kamay ni Jesus na ganito. Sana ay magtatayo ako ng healing center sa Sariaya. Pero sabi ng Obispo Propogo, diyan na lang dito sa Lukban. Meron tayong lupa ron na bigay ni Father Elia. Sinamahan ako mismo ni Monsignor Salvatos at itinuro sa akin, ito, dito mo itayo. At walang mag-aakala sa loob ng 10 taon, magkakaganito ito. Tingnan ninyo kung ano ang nangyari sa lugar na barangay Tinamnan ay tinamnan ng kapangyarihan ng Diyos at ng kagalingan. Malugod po namin kayong inaanyayahan dito sa Kamay ni Jesus at damhin ang pag-ibig ng Diyos
na nagpapagaling. Ito po ang unang lumabas sa aking pangitain, 20 taon na nakakalipas, na magtayo ng isang simbahan kung saan marami ang pagagalingin. Ang capacity po ng simbahan ay 1,000 lang. Pero ang dumarating po pag Sabado at Miyerkules ay 4 hanggang 5,000. Noong Pebrero 4, 2002, nagsimula ang konstruksyon ng Kamay ni Jesus Healing Center. Bumuhos ang malaking pondo galing sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa mga Quezonian na naninirahan sa Estados Unidos. Mga sumusuporta mula sa Metro Manila at ang minana ni Father Joey mula sa kanilang angkan ay ibinigay para makatulong sa pagpapatayo ng Healing Center. Halos 2 taon ang ginugol sa pagsasaayos ng lugar. Nakasaksi po ang simbahang ito ng maraming kagalingan, maraming himala sa iba't ibang karamdaman ng mga tao. Makikita po ninyo ang altar ng ating simbahan. Makikita po ninyo ang pinakang sentro ay ang imahen ng Panginoon ng muling nabuhay. Makikita po ninyo napakataas ng grotong ito. Hindi ko po naisip na magiging ganyang kalaki at isang burol na ang mangyayari. At hindi ko rin naisip na makakapagpatayo ng mataas na risen Christ. Na ito na ang pangatlo sa pinakamataas na risen Christ sa buong mundo. Next to Sao Paulo, Brazil, which has 150-footer. And next to Bolivia, which has 70-footer. Meron tayong 305 steps. At pwede ninyong mapagnilayan ang yugto sa buhay ng Panginoon na makikita ninyo sa istasyon ng krus. Marami na ang nagpatunay na sa kanilang pag-akyat dyan, naramdaman nila ang presensya ng Diyos. Ito pong lugar na ito, nakasaksi ng maraming pagpapagaling, ang maraming mga tao, hindi lang po rito sa atin sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, kundi yung mga dayo po na galing pa sa iba't ibang bansa. So tayo na pong umakyat dito, sabi nila, Stairway to Heaven. Ang kamay ni Jesus ay ating mararanasan. Narito na po tayo sa tuktok ng Kamay ni Jesus Grotto. Ito pong grotong ito ay kalinsabay po ng simbahan. Ito po ang tumaktak sa aking isip, 20 taon na nakakalipas. Pero hindi po ganito kalaki. Hindi ko alam na ang buong burol ay magiging grotto. Ito po ay isang malaking biyaya ng Diyos na matayo po ito rito sa ating Kamay ni Jesus vicinity. Meron pong isang mayamang businessman na inyo pong napagaling ng Panginoon sa pamagitan po ng praying over ng inyong lingkod, na ang pangalan po niya ay Mr. Benny Brizuela. At dahilan po sa kanyang katuwaan, sa kanyang kagalingan, ay inialay po niya ang grotong ito para sa sambayanan. Ito na po ang ating Kamay ni Jesus Grotto na inaakyatan ng libo-libong mga tao, lalo tigit noong pong Holy Week. More than 1.5 million climb at this place during the Holy Week celebration. This park is in honor of the Blessed Mother, which I call the Marian Park. At ang pinakang highlight, makikita ninyo rito, ay itong piyeta na galing pa yan China. Ayun na po, sa Garden of Eden, pasukin po natin ang istorya ng kaligtasan. Ito na po ang loob ng Garden of Eden. Makikita ninyo, meron po tayong playground para sa mga bata, para sa kanilang excess energy. 10 taon na po ang nakalipas. Year 2002, ng ating pong pasimula ng Kamay ni Jesus. Punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng biyaya, ang Kamay ni Jesus. So patuloy po kami na magpupursige, na patuloy na makapaglingkod sa mga tao, lalo tigit kayo po na mga may sakit, kayo po na nawawala ng pag-asa,
kayo po ng mga nagdurusa, meron pa ho tayong pag-asa. Ang ating Diyos ay hindi natutulog. Pagagalingin kayo sa inyong mga karamdaman. Kaya parte po ng aming plano ay magpagawa pa ng mas malaking healing center para matugunan po ang pangangailangan ng libo-libong tao. Sa panahong itinakda niya, siguro po ay ating maisasagawa at ating pong maitatayo ang Kamay ni Jesus Dome, kung saan po ay pwede makapag-misa tayo sa mas maraming mga tao na nangangailangan. Sa kahulihan po, nais ko pong samantalahin ng pagkakataon para pasalamatan po ang lahat ng mga supporters, sponsors, mga naging kabahagi ng Kamay ni Jesus, mga empleyado, mga trabahador, mga naging kabahagi, supporters, mga kaibigan. Salamat po. Kung wala po kayo, wala ang Kamay ni Jesus. Kung wala po ang inyong panalangin, kung wala po ang inyong suporta, wala po ang Kamay ni Jesus. Sa kaibuturan po ng aking puso, ako po, Father Joey, lubos nagpapasalamat sa inyong lahat. Mahal kayo ng Diyos. Mahal ko po kayong lahat. At sana patuloy niyong maramdaman ang kapangyarihan, pagpapagaling ng Kamay ni Jesus. At sa pagdaan ng 10 taon, ang Kamay ni Jesus Ministry Foundation Incorporated ay patuloy na magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Bukas palad sa lahat ng mga kumakatok at naghahanap ng kalinga at pagmamahal. Magbibigay pag-asa sa mga pinanghihinaan ng loob. Magpapagaling sa mga may karamdaman. Mag-aakay sa mga naliligaw ng landas. Mananatili ninyong kasama at sandalan. Hawak kamay po nating ipagpatuloy ang misyon. Tuloy po kayo dito sa Kamay ni Jesus.